Tawagin niyo na lamang po akong Betty, 35 anyos. Taong 2014 noon ng Disyembre. Gabi ng reunion sa bahay ng lola ko sa probinsya. Isa sa mga pinakamasayang gabi dapat kasi halos kumpleto kami magkakapatid at magpipinsan. Ang pinsan kong si Lina na halos kaedad ko at pinaka-close ko sa since bata pa kami. Umuwi siya mula sa Maynila para sa Christmas break. Masayahin si Lina, madaldal, palatawa at mahilig magpatawa. Ang tawag nga po namin sa kanya minsan ay babaeng bakla. Medyo magaslaw din po kasi siya at wala siyang pakialam kahit maraming tao. Basta trip niya magpatawa ay magpapatawa siya. Lalo na po kung malungkot ang isa sa mga pinsan namin. Hindi titigil si Lina hanggat hindi tumatawa ng malakas kung sino man ang malungkot o may problema sa amin. Isa rin po siya sa pinaka-attach sa pamilya. Kaya tuwing umuwi siya ng probinsya, parang may extra liwanag sa bahay. Tawanan, kwentuhan, kantahan, lahat. Ganun lagi kapag nandun siya. Pero nung gabing yun, may kakaibang nangyari. Mga bagay na hindi namin agad pinansin. Mga maliit na off na ugali. Mga simpleng kilos na parang hindi niya talaga ginagawa. Sa mga pelikula, mabilis mong mapansin yun. Pero sa totoong buhay, hindi. Kasi, sino ba namang mag-aakala may ibang gumagaya sa pinsan ko? Nag-umpisa po ang lahat around 7 p.m. Kumakain pa lang kami noon sa malaking mesa sa labas ng bahay ni Lola. Nakaayos ang Christmas light sa paligid. May mahinang tugtog na mga lumang kanta at ang hangin malamig. Kumbaga, Paskong-Pasko na. Kakaiba po kasi ang lamig ng hangin kapag malapit ng Pasko, lalo na sa probinsya. Babalik po tayo sa kwento. Nung oras na yon, si Lina po ay katabi ko. Masaya pa kami nagkukwento tungkol sa Manila life niya. Pero napansin kong tumahimik siya bigla. Yung tipo ng tahimik na parang nakikinig lang, pero hindi talaga na-absorb ang sinasabi mo. Tinawag ko siya. Hoy, Lina, okay ka lang? Dahan-dahan siyang tumingin sa akin, as in sobrang bagal. Pero hindi siya tumingin ng diretso sa mata ko. Parang sa noo ko nga lang po siya nakatingin ng time na yon. Parang takot siya makipag eye to eye contact. Pero ngumiti siya. Kaya lang parang pilit. Hindi ko na pinansin kasi baka pagod lang siya sa biyahe. Okay lang ako, sagot niya. Pero yung boses niya parang mas mabagal, mas mababa at kulang sa emosyon. Hindi ako sanay na ganun siya. Pero mas pinili ko na lang huwag pansinin. Nasabi ko sa sarili ko, gutom lang siguro at talagang pagod. Kasi ilang oras din po at ilang sakay mula Manila papuntang probinsya namin. Kaya siguro medyo matamlay siya. Pinagpatuloy ko na lang pagkain ko habang ang iba namang mga pinsan ay maingay na nagkukwentuhan habang kumakain. Pagkatapos kumain, naglaro kaming lahat ng baraha unggoy-ungguyan. Masaya pa rin ang lahat, tawanan, sigawan. Pero si Lina, hindi siya sumasabay sa tawanan. Nakatitig lang siya sa amin, minsan yuyuko, minsan ngingiti. Pero mas madalas sa katingin lang siya sa amin, yung tipong hindi na natural. Bumulong sa akin ang isa kong pinsan, si Miko. Sis, parang ang weird ni Lina, no? Tumango lang ako, pero hindi ako nagsalita. Iyokong pag-uusapan doon. Nung mag-aalas 11 na ng gabi, nag-decide na yung iba namin magkamag-anak na umuwi.
Yung mga elders kumbaga. Pero kaming magpipinsan na halos magkalapit ang edad ay naiiwan. Kaya nagplano pa kami mag picture taking at mag-banding-banding. Alam niyo naman po yung typical na family reunion vibes, di ba? Kulitan, palokohan, pictorials. Pero si Lina, tahimik pa rin ng oras na yon. Samantalang noon, siya ang pinakababad sa camera sa lahat. Siya ang laging nangunguna pagdating sa camera. Uy, group picture tayo, sabi ko. Tumango lang siya, pero hindi gumagalaw. Nauna kami pumasok ng iba kong pinsan habang nagsiset ng timer si Miko. Nung malapit nang nag-click ang camera, doon lang siya sumama. Pero bago pumitik ang flash, napansin ko nakatayo siya sa likod ko. Sobrang lapit, as in. Ramdam ko yung hininga niya sa batok ko. Hindi niya ginagawa yun dati. Kasi noon, gusto niyang mukha niyang nasa unahan ng camera. Napatingin ako sa side view ng phone. Nandun siya. Pero nakikita ko yung expression niya. Parang nakatitig lang siya ng diretso sa camera. Hindi nakangiti. Parang walang emotion. Lina, lumayo ka nga ng kaunti, ang lapit mo, sabi ko. Baka matapakan kita. Hindi ko alam kung bakit ko nasabi yun. Samantalang noon naman halos magkadikit kami at magkayakap pa pag nagpapapicture. Sumunod naman siya sa sinabi ko, pero sobrang bagal na talagang kumilos. Ibang iba sa mga kilos ni Lina noon. Parang bulate sa gaslaw. Pero dead ma pa rin ako. Pagkatapos nun, sinabihan na kami ni Lola na matulog na. Madami pang kwento ang iba kong pinsan, pero kami, nagpasya muna kami pumasok sa loob kasi sobrang lamig na rin. Sa sala ang mga kama namin, sa sahig, banig, kumot. Typical probinsya setup ba? Dito ka sa tabi ko, sabi ko kay Lina. Tumango siya. Pero nakangiti ng konti. Habang nakahiga na kami at patay ang ilaw, doon na nagsimula ang totoong kababalaghan. Mga 1:30 AM siguro nung naramdaman kong gumalaw si Lina. Hindi gumagalaw na parang nahirapan matulog, kundi parang biglang umupo. Binuksan ko ang mata ko ng konti, yung tipong parang pasimple nagche-check. At doon ko siya nakita. Nakaupo, nakatalikod sa akin. Nakatungo ang ulo pero hindi gumagalaw. Parang estatwa baga. Nasa dilim pero may konting ilaw sa bintana na tumatama sa likod niya. Nakalugay ang buhok niya pero hindi siya humihinga na normal. Mabagal. Halos sabay ang inhale at exhale. Lina? Hindi siya sumagot. Hindi nga siya gumalaw. Pumikit na ako ulit pero hindi na ako natulog. Ng ilang minuto pa, narinig kong parang may pinupunasan sa sahig. Dahan-dahan, sunod-sunod. Sunod nun, parang naglalakad ang mga daliri niya. Para siyang naglalaro. Lina, ano ba? Hindi ako makatulog. Sabi ko, medyo iritado na rin ako. Pero kinakabahan na rin. Saka lang siya tumigil. Pero hindi siya sumasagot. Hindi rin siya humiga. Hindi rin siya kumikibo. Maya-maya nakatulog na rin ako kahit may kaba sa dibdib. Kinabukasan pagising ko, nakahiga siya sa tabi ko, patalikod. Parang walang nangyari. Ginawa ko, umupo ako. Tinignan ko siya tapos sinawakan ko ang braso niya. Uy, gising na. Kumain na tayo.
Bumaling naman siya sa akin, ngumiti, pero yung ngiti niya po sobrang lapad. Hindi yung cute na smile niya, hindi yung pilit, basta iba. Good morning, sabi niya. Pero yung boses niya po parang paus. Medyo masigla na siya, pero iba yung tingin niya. Kinalibutan ako ng time na yon, pero nagkunwari pa rin ako normal. Tumayo na po ako at sinabi kong sumunod siya agad kasi baka maubusan na siya ng almusal at ngumiti ako sa kanya. Ngumiti rin naman po siya sa akin. Pagpasok ko sa kusina, nagkakagulo na sila. Tinanong ko kung anong nangyari. Tumawag si Tita Mel. Sinabing may nangyari daw kay Lina. Yung sagot ni Miko. Si Tita Mel nga po pala sir, ay ang mama ni Lina. Biglang nalamig ang katawan ko. Hindi ako nakapagsalita. Hindi ako makahinga. Parang gumuho lahat ng iniisip ng possible explanation. Para may sumabog sa loob ng ulo ko. Halos lahat ay nakatulala noong time na yon. Alam niyo po kasi Sir Cabonegro, yung oras na po yun, hindi agad namin naisip na kasama lang namin si Lina. Kasi mas na-focus yung isip namin na may masamang mangyari sa pinsan namin si Lina. Lola, ano daw po yung nangyari kay Lina? Wala na daw si Lina, yung sagot ng lola ko. Ayon pa daw po kay Tita Mel, nag-undertime daw po si Lina sa trabaho. Kasi yun daw po ang sabi ng mga katrabaho ni Lina. Para po siguro makauwi ng maaga sa probinsya namin. Sabi din daw po ni Tita Mel, baka daw po nakaramdam ng antok kaya natulog muna. Kasi maayos daw po nang nakahiga si Lina sa kama. Yung parang natutulog lang. Umaga na po na makita nila sa kwarto si Lina. Nakahanda na rin ang bag na dadalhin. Kapatong daw po sa kama. Inakala daw po nila na nasa probinsya na si Lina. Natagpuan na nila ang katawan ni Lina sa kwarto niya nang pumasok si Tita Mel para isara mga bintana bago sumunod sa probinsya. Heart attack daw po habang natutulog. Nung malaman po namin yun, nagimbal kaming lahat at natakot nang bigla naming maalala yung mga nangyari kagabi. Nagkatinginan kaming lahat. Dahan-dahan kami pumunta sa sala. Nandun pa yung foam na hinigaan namin. Pero wala na yung katawang nakahiga kanina. Wala na si Lina. Nalaki ang mga mata namin. Nanindig ang mga balahibo din. Sabay-sabay na sabing, sino yung Lina na kasama natin kagabi? Umigat ang dibdib ko ng time na yon. Para naghahalo ang lungkot, galit, takot, at hindi ko maintindihan na pakiramdam. Paano nangyari? Bakit hindi ko napansin? Bakit hindi namin napansin? Buong gabi namin kasama si Lina. Ang hindi totoong Lina. At doon, literal, parang may bumagsak na bato sa likod ko. Umiikot ang paningin ko kasi ibig sabihin mula kagabi pa, simula nung dumating kami, simula pala ng dinner, wala na si Lina. At yung kasama namin sa mesa, yung nakatayo sa likod ko habang nagpipicture taking kami, yung katabi kong natulog sa sala, yung umupo sa dilim na nakatalikod sa akin, yung humaplos sa sahig ng dahan-dahan, yung nakangiti ng sobrang lapad sa akin nung nag-good morning. Hindi namin alam kung ano yun. Bigla ako nagising sa malalim na pag-iisip na magsigawan ng buong pamilya at nagkagulo. Mabilis kaming lumuwas ng Maynila nun. Lumipas ang buong araw na halos umiiyak lahat. Hindi ako umiimik. Hindi ko masabi kung anong nararamdaman ko noong mga panahong yun. Pansamantala namin nakalimutan yung mga nangyari sa probinsya
na makita na namin ang katawan ni Lina na nasa kabaong na. Pero sa totoo lang po, Sir Cabo Negro, hanggang ngayon po, hindi pa rin namin alam kung sino yung Lina na kasama namin nung gabing yun. At nung pinadevelop po namin ni Miko ang film, uso pa po kasi yung time na yun ng negative film na ginagamit sa camera noon. Nung ma-develop po ang film, mabilis namin hinanap ni Miko ang mga picture na kasama si Lina. Pero wala na si Lina. Walang Lina sa picture. Ang nandun lang ay parang sinag lang ng araw o ilaw na bilog sa mismong pwesto ni Lina. Hindi namin alam kung ano. Paano nangyari yon? Ang tanging alam lang namin, naging masaya kami at buo ang pamilya namin gabing yun. Hanggang dito na lamang po ang liham ko. Maraming salamat po and more power po sa inyong channel.